Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 eh. Baka mag-presidente o mag-vice president. But that is not the way to use power in the Senate. Senador Raffy Tulfo, kinall out ni Ka Eric ng SMNI dahil nga sa kanyang pagpapahiya at pang-aakusa sa isang mataas na opisyal ng gobyerno kahit wala namang sapat na basihan. Uminit nga ang mga eksena sa nangyaring pagdinig ng Committee on National Defense and Security nitong linggo dahil nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Senador Raffy Tulfo at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Ito ay matapos akusahan ng senador na may halo di umanong korupsyon ang kanilang ginagawang programa para sa pagbabalik loob ng mga dating rebelde na dahilan upang manggalaiti sa galit itong si Secretary Galvez. Ito ay dahil sa report na isinumite ni Secretary Galvez na may malaking discrepancy di umano ang bilang ng mga armas na na-recover at hindi tumutugma sa dami ng bilang ng mga rebelding na disarmahan dahil daw mayroong ibinibigay na pera sa bawat surrendery. Sorry sir, sorry. Ang tanong ko po, nag-conduct na ho ba kayo ng investigation? Kasi ang laking pera po dito and discrepancy, 26 versus 4,000. We're talking about the hundreds of millions na dito siguro. Sir, we investigated the documents of our agreement and we have not seen any document that... Kaya nga po, yung nag-disburse ng nagbigay ng pera, 100,000 each surrender na umabot ng 26,000, sino po yun? Okay. Gusto ko, kung merong susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sinong involved sa corruption. May corruption dito, whether you like it or not. Meron po, ang laking discrepancy. Mag-imbestiga po kayo, dapat may managot. Ang laking pera po dito, ang nawala sa gobyerno, ng budget. Your Honor, I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. Nilinaw naman ng senador na hindi ang kalihim ang kanyang tinatawag na korap, kung hindi ang kanyang mga nasasakupang tao na posibleng may kinalaman umano dito. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Sama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Hindi naman nagpatinag ang senador at nanindigan na talagang korap di umano ang nasabing organisasyon. At hinamon pa nga ang kalihim na magdala ng pruweba upang patunayan na mali ang kanyang mga binibintang. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Your Honor, we are there. We are validating all. Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kong sinabi ko rito. Your Honor, mag-apologize pa ako sa iyo. Pero unless hindi mo maipaliwanag, then I'll stand by what I said, may korupsyon. Sorry, sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then katangahan. Again, I'm sorry for the word. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi naman ito pinalampas ni Ka Eric ng SMNI sa kanilang programa. At kinall out pa ang senador na hindi daw maganda ang kanyang mga ginagawang pamamahiya sa publiko. Lalong-lalo na sa kapwa-opisyal ng gobyerno hanggat hindi pa kumpirmado ang lahat ng detalye. Grandstanding. We will call him out on this. Yeah. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, wag kang mag-conclude na may corruption.
Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 Baka mag-presidente o mag-vice president. But that is not the way to use power in the Senate or in the government. Klinaro naman ni Ka Eric na hindi naman ito pagdedepensa sa kalihim, kung hindi ay paggawa lamang sa tamang bagay tungkol sa paggamit ng kanyang otoridad sa Senado. At dapat di umano ay mag-ingat ang senador sa kanyang pamamaraan palagi dahil baka magkaroon ito ng ibang kahulugan. Dahil ayon niya kay Ka Eric ay dapat alamin muna ni Tulfo ang mga detalye dahil siya mismo ay isa ring surrendery na kabilang sa mga sumuko at nagtiwala sa programang ito ng gobyerno. So we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NPA, NDF, international cadre operatives kina Juliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik loob and rebel returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik loob na may mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, babalikan namin dito sa Laban Kasamang Bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, ng propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. Na hindi kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo, and those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at ECLIP program. Ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan kung papaano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Dagdag naman ni Ka Eric na dapat ay malaman daw ng senador ang kanyang tunay na posisyon bilang halal na public official. At hindi daw dapat dinadaan lahat sa pagbanat kagaya na kanyang nakasanayang gawin sa programa niyang Raffy Tulfo in Action sa TV5. Dahil bilang senador ay obligasyon niyang busisiin ang katotohanan gamit ang tamang proseso. Senator Tulfo, ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also, rather than destroy it on mere initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala akong bit-bit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So, iko-question mo rin ako, bakit binigyan ako ng suporta? So, dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Raffy Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Dagdag din ng kanyang co-host na si Dr. Lorraine Badoy ay dapat palaging mapagpakumbaba ang isang tunay na leader at hindi basta-basta namamahiya, lalo na kung hindi pa alam ang buong istorya
at dapat ay alam niya ang kanyang mga responsibilidad bilang isang senador.